Mapagpalang araw po, kaibigan. Ito pong inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Minsan pa, asalita ng Diyos sa ating dito po. Poemen, ang Biblia ng mga pastor. Yan. Nandito po ako sa loob ng tahanan ni dating chairman Gemo. Ito, pakita natin, ano? Para makita nyo lang po. Yeah. Ayan po. Mabait na chairman. Chairman, ilang taon ka nanungkulan dito? 2 po. Okay. 20 years. Kundi lang po nagkaroon ng kapansanan, hindi na siya magre-retiro. Bakit ganon? Mahal kasi siya ng kanyang mga kalugar. Isipin niyo po, manungkulan ka ng 20 anyos sa barangay. Di ba? Kaya ka tinatangkilik kasi nga gusto kanilang manungkulan sa kanila. Okay? Dito sa tahanan po. Dito tayo ngayon magsasagawa ng home Bible study. Ang ating pong tatalakayin dahil magpapasko na ang tungkol sa Pasko. Merry Christmas po sa inyong lahat. Ngayon, kung wala kayong Pasko, wala naman pong problema yun. Ano? Hindi ko po problema yun. Kung halimbawa, di kayo nagdidiwang ng Pasko, hindi ko po problema yun. Pero kung talagang walang Pasko sa inyo, isa lang ang aking challenge. Ano yun? Yung mga binibigay na Christmas gift. Dahil panahon ng Pasko, huwag nyo pong tanggapin. Patunayan nyo na ang inyong sekta, ang inyong reliyon, ay hindi kayo nagdidiwang ng Pasko o hindi kayo naniniwala sa Pasko. I challenge you. Huwag nyo tanggapin ang regalong binibigay na may kaugnayan sa Pasko. Di po ba? Huwag din kayong makipamasko. Kasi sabi ng Miron, wala silang Pasko, pero namamasko naman sila. Napakapangit tignan na sinasabi niyang wala kayong Pasko, pero nakikipamasko kayo sa inyong kapwa-tao na merong Pasko sa kanilang buhay. Okay? Maligayang Pasko. Paksa natin about Jesus. Ang tema ng Pasko ay walang iba kundi si Jesus. Sabi ni, meron tayong babasay. Isayas. Ayan, hinahanap lang po natin. Biblia yan. Hinahanap natin. Ang sabi rito, Isaiah 61:1. Ito po yung propesiya patungkol kay Jesus. Ang Espiritu ng Panginoon, Yahweh, ay sumasa akin sapagkat ako'y kanyang inirang. Sinugo niya ako upang dalhin ang magandang balita sa mga inaapi upang pagalingin ng mga sugatang puso, upang ipahayag sa mga biyag at sa mga bilanggo na sila ilalaya. Yan. Propesiya ni Propeta Isaias po ito na binanggit niya sa kanyang panahon. Ano po? Sa kanyang panahon. Alam niyo po, ang Biblia mula sa Lumang Tipan hanggang Bagong Tipan, meron po siyang 400 years silence kung tawagin. Isipin nyo, ang tagal, ano? Yan. 400 years silence. Ito po, Ang pamagat ng aklat na ito ay kinuha sa pangalan ng isang dakilang propeta na nanirira sa Jerusalem noong uling bahagi ng ikawalong siglo BC. Ito'y naati sa 3 pangunahing bahagi. Kita niyo po? Kailan po sinulat? Ikawalong siglo before Christ. Nangulahan ni propeta si Jesus. Ngayon, sa Bagong Tipan, basahin natin yung sinabi ni propeta Isaias. Anong sabi ni Jesus? Tandaan niyo po, merong 400 silent years. Sabi ng Bible scholar, ang Diyos ay nanahimik.
Ngayon, ito, sa chapter 4 ng Lucas, sabi ni Jesus, o 16, pumunta si Jesus sa Nazareth, ang bayan na kung saan siya lumaki. Gaya ng kanyang nakaugalian, pumasok siya sa sinagoga ng araw ng pamamahinga. Tumayo siya upang bumasa ng kasulatan. 17, at ibinigay sa kanyang aklat ni Propeta Isaias. Binuksan niya ito sa dakong kinasusulatan ng ganito. Ayan, ito yung propesiya. Binasa ni Jesus nang ibigay sa kanya yung aklat ni Isaias. Ang Panginoon, 18, ang Espiritu ng Panginoon ay sumasagin, sabi ni Jesus, sapagkat tinirang niya ako upang mangaral, ipangaral sa mga mahirap ang magandang balita. Isinugo niya ako upang ipahayag sa mga biyag na sila'y lalaya, at sa mga bulag sila'y makakakita. Isinugo ako upang palayain ang inaalipin. 19, upang ipahayag ang pangalan ng pagliligtas ng Panginoon. 20, at inirolyon niya ang kasulatan, isinauli sa tagapaghingat at siya'y nahupo. Nakatitig sa kanyang lahat na nasa sinagoga. 21, sinabi niya sa kanila, ang kasulatang ito na inyong narinig ay natupad ngayon. Amen. Isipin niyo po, 8 siglo BC nang banggitin ni Propeta Isaias itong propesiyang ito patungkol sa Panginoong Yesukristo. At sabi ng mga Bible scholar, sa pagitan ng luma at bagong tipan, ang Diyos ay nanahimik. Sa panahon na ipinanganak si Jesus, Christmas, Merry Christmas. At nang dumating ang panahon na siya ay mangaral ng 3 taon, isa sa kanyang binasa ay yung ula ni Propeta Isaias. Yung palang ula ni Propeta Isaias ay patungkol pala sa kanya. Kaya sabi niya, ngayon, sabi niya, natupad ito. O, kita niyo po. Ang tagal. Pero natupad yung propesiya ni Isaias nang panahon na siya ay nangangaral sa lupa. Ano pong sabi niya? At upang ipahayag ang panahon ng pagliligtas ng Panginoon. Yan. Yung Pasko ay pagliligtas. Bakit ko po sinabing pagliligtas yung panahon ng Pasko? Kailan ipinanganak si Jesus? Pasko. Bakit siya pinanganak? Kasi meron siyang ililigtas. Sino ang kanyang ililigtas? Tayo pong mga makasalanan. Lahat tayo makasalanan. Walang hindi nagkasala sa atin. Kailangan natin ng tagapagligtas na walang iba kundi ang Panginoong Yesus. Kaya sabi sa Galatia 4:4, ang sabi ni Apostol Pablo, ngunit na sumapit ang tamang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang anak na isinilang ng isang babae at namuhay sa ilalim ng kautusan. 5, upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan, sa gayoy matuturing na mga anak tayo ng Diyos. O yan. Merong ililigtas si Jesus. Sino? Makasalanan. Lahat po tayo makasalanan. Tayo po yung kanyang ililigtas. Wala po tayong tagapagligtas na binigay ang Diyos kundi si Jesus lamang. Basahin pa natin ang isang talata. Sa 1, ano naman po nakasulat? Chapter 3, 16. Ano nakalagay? Ito po. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan,
Kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang sino man sumampalataya sa kanya, kay Jesus, ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ano ang bunga ng pananampalataya kay Jesus? Buhay na walang hanggan. Hindi kapahamakan. Pero, kapag hindi ka sumampalataya kay Jesus, yun ang kapahamakan mo. Ikaw na rin ang gumawa ng sarili mong kapahamakan. Bakit? Sinabi na nga sampalatayanan mo. Ang problema, di ka naniniwala sa Pasko. Kapag hindi ka naniniwala sa Pasko, hindi ka naniniwala kay Jesus. Bakit? Ang ibig sabihin ng Pasko ay Christ's birth. Kapanganakan ni Jesus. Tingnan naman natin ang anghel. Anong sabi ng anghel? Sino itong ipinanganak? Ayon sa anghel, ganito po ang nakalagay. Doon sa chapter 2, ang sabi ng anghel ay ito. 8. Doon may mga pastol na nasa parang at nagbabantay ng kanilang mga tupa ng gabing iyon. 19. Tumayo sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag sa kapaligiran nila ang kalwalatian ng Panginoon. Kaya na lamang kanilang pagkatakot. 11. Ngunit sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot. Ako'y may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. 11. Isisilang sa inyo ngayon sa bayan ni David ang tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Yan. Ano daw yung isisilang ni Maria? Tagapagligtas. Kung wala pong tagapagligtas, paano tayo? Sino ang tutubos sa kasalanan na ginawa natin sa Diyos? Di natin kayang tubusin yan. Bakit? Tao kasi tayo. Wala po tayong kakayahan para tubusin ang ating kasalanan sa Diyos. Kaya ang ginawa ng Diyos, minahal niya tayo at isinugo si Jesus upang siyang mamatay sa ibabaw ng krus. Kung walang Jesus na ipapako sa krus, walang kaligtasan, kaibigan. Kaibigan, panahon na ng pagsuko. Kung di nyo pa po tinatanggap si Jesus. Chairman, tinatanggap mo ba si Jesus? Anong masasabi mo? Yan, maliwanag. Si Jesus ang pag-asa at tagapagligtas natin. Our blessed hope. Walang iba kundi si Jesus. Kaya, ikaw kaibigan kaya, nanonood ng video ito. Naniniwala ka ba? Gaya ni Chairman Gemo. Si Jesus ang pag-asa niya. Ikaw kaya kaibigan, sinong pag-asa mo? Ako si Jesus. Ikaw kaya? Yan. Yan din po nakasulat sa Biblia. Our living hope, no less than our Lord Jesus, the King, the coming King, our Savior and Lord. Ngayon, sabi ng anghel, huwag kayong matakot. Kaya, kaibigan, huwag tayong matakot. Gaya ng sinabi ng anghel sa mga tupa, pastol tupa. Di tayo dapat matakot tayo kapag hindi natin tinanggap si Jesus sa ating buhay. Doon tayo matakot. Bakit? Itatapon tayo ni Jesus sa impyerno. Tignan nyo po sila, salita ni Jesus. Kapag hindi mo tinanggap si Jesus, ito sasabihin ni Jesus sa iyo. Chapter 25 ng Mateo. Yung mga taong hindi tatanggap kay Jesus. Ito yung inyong kapalaran pagdating ng araw. 25:41 ng Mateo. Sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa harapan ko, kayong mga isinumpa, doon kayo sa apoy na di namamatay, na inihanda para sa dyablo at sa kanyang mga kampon. Yan. Ang makakasama mo po sa impyerno, si Satanas at ang mga anghel na
na daya ni Satanas doon sa langit. Magsama-sama po kayo sa apoy ng impyerno, sabi ni Jesus. Pag hindi mo sinuko ang buhay mo, kaibigan kay Jesus, panahon na, kaibigan. Huwag po kayong magmatigas. May mga tao dyan, di sila naniniwala sa Pasko, pero nakikipamasko sila. May mga tao dyan, hindi naniniwala sa Pasko, pero nakikikain sila sa mga nagdiriwang ng Pasko. I challenge you. Huwag kayong lalabas ng bahay ninyo sa selebrasyon ng Pasko. Manahimik kayo. Manahimik kayo sa inyong tahanan. Ikandado nyo ang bahay nyo. Huwag kayong lalabas ng bahay. Bakit? Lahat ng inyong kakilala nagdiriwang ng Pasko. Bukod tanging kayo na lang ang walang Pasko. Okay? Tuloy natin yung sulat ni Lucas. Anong sabi niya sa mga pastol tupa? Ng panahon na yaon, ano sabi niya? 12. Ito ang inyong palatandaan. Matatagpuan ninyo sa ang isang sanggol na babalot ng lampin at nakahiga sa sabsaban. 13. Biglang lumitaw kasama ng anghel ang isang malaking ukbo ng mga anghel sa kalangitan. Sila'y nagpupuri sa Diyos at tumawit. Purihin ang Panginoon, sabi nila. Merry Christmas, ang sabi pa nila. Pagdating sa 14, papuri sa kaitaasan, sa Diyos po yon. At sa lupa'y kapayapaan sa mga tao kinalulugdan niya. Sino ang kinalulugdan ng Diyos? Yung mga tumanggap kay Jesus. Sila po ang kinalulugdan ng Panginoon Diyos. Amen, amen, amen. 15, nang makalis na mga anghel pabalik sa langit, ang mga pastol ay nag-usap-usap, tayo na sa Bethlehem. Tignan natin ang pangyayaring ito na ibinalita sa atin ng Panginoon. 16. Nagmamadali silang pumunta doon at natagpuan nila si Maria at Jose. At naroon ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. 17. Nang makita ng mga pastol ang sanggol, isinalaysay nila at sinabi ng anghel tungkol dito. 18. Namangha ang lahat ng nakarinig na sinabi ng mga pastol. 19. Tinandaan ni Maria at bagay nito at ito'y kanyang pinagbulay-bulay. 20. Umalis ang mga pastol na nagpupuri sa Diyos. Praise God! At nagpapahayag ng kanyang kadakilaan. Glory to God! Dahil sa lahat ng narinig nila at nakita, ayon sa sinabi sa kanila ng anghel. Kita niyo po? Galak na galak ang mga pastol tupa nang umalis sila. Nagpupuri sila. Niluwalalhati nila ang Panginoon Diyos. Ang tatay ni Jesus. Bakit? Napakagandang balita ang sinabi nila ng anghel. Huwag kayong matakot. May dala akong magandang balita. Ano yung magandang balita? Jesus is born today. Ipinanganak ngayon si Jesus. Sino ang Jesus? Ang inyong tagapagligtas. Ang Kristong Panginoon. Alam niyo, kaibigan, kayong mga nakikinig ng video ito, nanonood ng video ito, oo, naniniwala kayo sa ating Panginoon. Pero yukaran ninyo siya. Eh bakit? Sukat ba naman sabihin nyo, ay hindi Diyos yan, kundi tao lamang na tagapamagitan. Masyado ninyong in-underestimate si Jesus sa inyong mga pahayag na ganyan. Naturingan kayong may reliyon, akala nyo hubod ng galing kayo. Kaibigan, magbago ka na. Si Jesus hindi tao, anak ng Diyos yan. Kung ipipilit mo ngayon na tao si Jesus, lalabas ang Diyos sa langit ay tao. Papayag ka ba na ang Diyos sa langit ay tao? Sa katotohanan ng Diyos sa langit ay Diyos.
Si Jesus ay kanyang anak. Natural. Kung ano ang anak, o kung ano ang Diyos, ganun din ang anak. Kung Diyos ang Diyos, ang anak ay Diyos sa pagiging anak ng Diyos. Amen. Minsan pa, kaibigan, kung hindi po ganyan ang inyong paniwala, magbago na po kayo bago mahuli ang lahat. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Minsan pa, nagsasabi ng Merry Christmas. Panginoon Diyos, salamat po sa katotohanan na ibinahagi mo sa amin sa umagang ito. Dito, kasama ko si Chairman Gemo sa kanyang tahanan. Maraming salamat po. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Kaibigan, isa lang ang gusto ko. Request ko. Like, share na share. Kayo mga nasishare, mag-share din po kayo. Ano? Huwag nyo naman kalimutan na hindi kayo mag-subscribe. Subscribe po kayo. Ito po inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Ang hawak kong Biblia. Kung meron kayong gaya nito, po amen, sundan nyo ako. Walang labis, walang kulang. Wala po tayong binawas. Lahat binasa natin kung ano ay nakatala sa Biblia. No? Okay. Pipicture mo tayo kay Chairman. So hanggang dito na lamang po ang ating munting video. Ayan po si Chairman. Chairman, Merry Christmas. God bless us all po. Bye-bye.